sa mukha mo yung plaka ko. Mr. Kalbo. Oh. Papalo daw sa ulo. Punta ka nga dito sa akin. Checkin mo nga kung peke yung plaka ko. Hindi na kailangan kasi nga meron silang record ng plaka mo, idol. Okay. Gets. Now, ano po ba yung pinagkukwentuhan natin dito? Si Ambassador Lacanilaw kasi or si Yusek Lacanilaw is yan yung kasama ni Tatay Digong sa Dahig or yung naghatid sa kanya. Eto siya. Pakilala ko sa inyo. Nung tinurn over ko po, yung certification, may communication na po kami. Yung certification, yun nga lang ho, nagkakaroon ho ng delay na ma-receive ko. Certification ang pinag-uusapan mo, yung pinirmahan mo, Competent National Judicial Authority. Hindi nga dinala sa husgadong Pilipino eh. Alam mo naman yun eh. So, etong si Amy Marcos kasi, naalala ko to bago to mag-election eh. So, ang ginagawa nila dyan, binabanatan nila sila kanila kasi nga hinatid si Tatay Digong sa Dahig. So, naghahanap sila ng someone to blame or at least kasuhan doon sa pagdala kay Tatay Digong. This was very near the elections. That's why I really remember this fondly. Now, ang point dito kasi, ang nangyari dito, Lacanilaw was cited in contempt. So, na-contempt siya for I think 3 araw or 2 araw yata yun, napatulog siya sa Senate. Tapos, pero after ilang months, ay eto nga nandito na tayo, nabigyan siya ng reward ng ating gobyerno. O Nico David, bakit ganon? Ba't siya nabigyan ng reward? Di ba nga mali yung ginawa niya kay Tatay Digong? Well, that's not for me to assess. Hindi naman ako Supreme Court. According to them, sumunod kasi sila Lacanilaw doon sa orders. The marching orders was, given the proper documentation, idalin sa Dahig si Tatay Digong. Ayun, nasa Dahig na. Ang point ko rito mga lods, etong si Lacanilaw did his part, kaya nandun siya. Ang kailangan mo kasi sa gobyerno is someone loyal to your cause. Kasi meron kayong mga agenda for your government. Kung ano man yung agenda ni Bongbong Marcos, I think Lacanilaw is the perfect fit for that. So yun nga, yan yung siya yung nakalagay doon. Siya yung nagpapatakbo ng LTO ngayon, okay? Pero for all intent and purposes, mas huli nang pumasok sila Lacanilaw bago pa mag-file ng kung anong reklamo itong si FLM sa LTO. Actually, palagay ko dapat sinasampa niya na lang yung mga cases niya sa court. Anyway, bumalik tayo kay FLM. So, bakit ko kino-cover to? My point here is that DDS kasi yung crowd na naliligaw dito sa rant nitong si Francis Leo Marcos. So, kung DDS ka, galit ka sa akin, mag-isip kang mabuti kung sino sinusuportahan mo. Pero hindi pa rin kita i-encourage na wag suportahan ng kahit sinong content creator. Ang sinasabi ko lang, mag-isip kang mabuti. Okay? Let's go. Pag peke yung plaka ko, di sa'yo na yung sasakyan ko. Pagka hindi peke, papalo ko dyan sa ulo mong makintab. Okay. Una muna, LTO is not required na pumunta sa bahay mo unless may ano bang kunyari may clearing operation sila or at least man lang sino ba ang maghihila ng sasakyan? Di ba that's only the courts can do that? Kasi nga yung suspension ng life, liberty, and property is something that only the courts has the power to do, di ba? Nasa constitution yun. With due process dapat bago isuspend yung isa dun sa mga rights mo na yun, di ba? Life, liberty, and property. So, hindi siya pupunta sa'yo, di ba? Kasi ngayon ganito kasi yung mindset ng mga DDS eh. Pag nakakita sila ng pwede nilang sakyan na tao na magtatanggol kay Tatay Digong, kahit sino pa yan, sasampahan nila. It's a very dangerous precedence mga lads. Pakinggan nyo to. Ulit. Ito na. Parang That's ano? me. That's me. Parang gusto ko nang mag-Duterte. Bakit? Oo. Parang gusto ko na tuloy mag-Duterte. Putik na. Bakit, idol? Oo, parang gusto ko na parang ano, alam mo yun? Parang gusto ko na iboto si Sara. Oo, promise. Bakit? Oo, promise. Gusto ko na iboto si Sara. Totoo. Promise. Parang nag-iisip na ako eh.
Parang lang. So, ano yung point ko rito, mga lods? Baka kasi maligawan kayo eh. Ligawan kayo na binabanatan yung nagdala kay Tatay Digong dun sa dahig na sila Lakanilaw. Kasi malalaman nyo yan kasi yung mga YouTubers binabanatan tong si FLM eh, and he gets free publicity doon. And kung sino man yung babanatan niya, titignan nyo kung sino, sila Kanilaw yan eh. Kaya nyo ba na paghiwalayin yung pagmamahal nyo kay Tatay Digong at saka sa sinasabi niya? Kasi he would be the number one opponent of Lakanilaw eh, sa mga vloggers, okay? Kasi gagamitin niya yung binigay niyong 25,000 followers sa kanya para at saka madami siyang views in fairness for a new channel. 'Di ba? So, I don't know kung ano yung gusto nyong mangyari dito, mga lods. Sinasabi ko lang na ingatan nyo yung mga sinusuportahan nyo. Not saying na wag nyong suportahan si FLM. Kung pwede, sure. Pero again, it's your call. Ang sinasabi ko lang, magiging maka-DDS to. Pag nakita niya na kayong mga DDS, basta dumidepensa kay Tatay Digong, go na go kayo. Anyway, tuloy natin. Di ba? Wala. Sila Kanilaw, ano yan Diyos daw siya ng LTO sabi doon sa text message, kasi may nag-message sa kanya na nakakakilala ko. Ang sagot daw nila Kanilaw, I am the God. I am the God. Asan yung text, idol? So, ang tawag doon hearsay, pagka galing sa ibang tao yung information mo, chismis. So, dapat may documentary evidence. Paano niya papakita yun? Pakita niyo yung text. Yung documentary evidence yun kasi nasa text. Gets? Basic. Anyway. Pero, hindi mo pa rin sure kung totoo yun, di ba? Pwede naman gumawa ng mga ganun. Teka lang. Sa akin, birthday ko. Mangyari, call companies. Grabing abuse of authority yun. Revocation agad. Skip and due process. Yan. Magtatago yan sa saya ng ina niya sa 2028 pag si Sara ang naging presidente. Di ba? So, break it down natin yun Sige, pero pagsalitain muna natin siya. Malamang. Baka magano yan. Baka maglason na. Weather lang yan. Sobra. Ginupo-gupo talaga. Grabe pati LTO kasama na ng mga basher ko yan Okay, so let's break it down, okay? Pinadalan ka ng show cause order mo. Kaso naglilipat ka ng bahay. So ang papadala nila yon sa last known address mo. So kung naglipat sila, hindi nila kasalanan yon, okay? Number 2, ibig sabihin kung hindi mo nakita to, nakita mo naman siya sa media, 'di ba? Kasi kalat na kalat siya sa media 'Di ba? Tama. May media na umano sa media 'yun na sobrang kalat na kalat 'yun So, and sinabi mo rin sa akin dun sa live mo nung nag-donate ako na sasagot kayo, 'di ba? So, ibig sabihin, everyone was waiting for your answer. Nito lang. Kaso ang sinabi mo dun sa isang live mo, i-revoke nyo na lang. O di ginawa ng LTO. Since parang ayaw mong sumagot agad, since alam mo ng information, tapos, siyempre pinanonood ka nila, imposible naman na hindi nila alam yung pagla-livestream mo, 'di ba? So, ibig sabihin, nabigyan ka ng due process. Kita mo sino nagsabi nung hindi siya binigyan ng due process? Hindi naman siya, 'di ba? Ang nagsabi nun, yung nasa chat, meaning to say, may narrative nang nabubuo, and that is a dangerous precedence. Kasi, si FLM kasi, on his own, nakakatawa lang siya. That's it. Pero if you give him talking points, he becomes very dangerous. That is a talking point. Di ka nabigyan ng due process, di ba? After nun, Pero if you look at the data, if you look at the information, he was given enough proper ample time to answer. He could have asked Attorney Casper, punta tayo doon. Ganun lang. But sinakyan niya na di ba? Tuloy. Lahat na. Ito na yung against the odds. So take a look at me now. Against all odds. Oh my God.
As in, ito na yung against all odds. Di ba? There's nothing left here to remind me. Just the memory of the day. Hello, Janice P! Sabi ni Gino Gregorio, Boss FLM, wag mong intindihin yung LTO, pakyan dito sa Amerika. Iba patakaran dito. Oh. Ba? Totoo? Wala na eh. Against all odds. Bakit pa? Alam ko po, ako yung masigla. Alam niyo po kung bakit? Bakit? Kasi alam ko po, nasa panig ko ang Diyos. Ay. Opo. Nagkamali ako. Sige ho. God card ang tawag dyan. Using the God card. Okay. Mababahong pagkakamali. Doon sa aking vlog. Revoke. Abay, nung gabi, nabasa ko ng alas 5 ng hapon. Alas 10, kinall out ko yung LTO. Bakit naman? Ayun, nabasa mo ng alas 5. So you had 5 hours para at least tumawag sa LTO or magpadala ng feelers sa kanila na gusto mong sumagot. Pwede mong gawin yun, idol. Sinabi mo sa akin yung gagawin mo, di ba? So, ewan ko, siguro mas maganda kasi itong ganitong angle right? As someone who works for social media, sa social media, one thing you can do to para ma-heal yung yung image mo is to find someone a bigger villain. Merong technique yun sa PR eh. So, ang gagawin niya is maghahanap siya ng mas malaking villain. Like, isang example, etong administration na to, 'di ba? I'll be fair. I'll be very, very fair. Kung DDS ka, matutuwa ka dito sa sasabihin ko. So, kasi medyo hindi maganda yung performance ni Pangulong Marcos. Nalalamangan pa rin siya ni Sara Duterte. These are facts. Pag tinignan mo pag tinignan mo yung trust rating, medyo mataas pa si VP Sara. So what do you do if you are the PR of the president? Kasi lahat yan may PR team or comms team na tinatawag nila. Shake it up. Alugin mo yung sistema. 'Di ba kasi for the first 3 years ni Pangulong Marcos, it's been kadiliman versus kasamaan, 'di ba? Ngayon kasi iba na yung mga villains. It's the corrupt politicians. They shake the foundation. So ang nangyari, medyo nawala yung team kadiliman, team kasamaan narrative, 'di ba? Nawala si Mary Grace Piatos, nawala si Rodrigo Duterte sa ICI, 'di ba? Hindi na siya masyadong topic ngayon. Ang pinaka main concern ng tao ngayon is how do we solve the corruption issue? A bigger villain, okay? So what is FLM doing right now? He inadvertently found a big villain dito sa LTO. 'Di ba? May pros and cons kasi lagi 'yan. Lahat ng gagawin natin. Bibigyan mo ng spotlight yung tao kasi yung mga content creator na iba, binabakbakan to araw-araw tong si FLM. Marami sila, hindi lang isa. Hindi lang ako. So anong nangyari? Nasa kanya yung spotlight, 'di ba? Whether you like it or not, or everyone is doing that. Ikaw na nag-share ng meme about kay FLM or nag-meme kay FLM, you helped him grow a little bit more sa social media. That's why you ignore this kind of people para hindi sila mapansin. Kasi pag pinansin mo sila, magkakaroon sila ng spotlight. Now, eto na yung turning point. Dito na ako mag-plead sa mga DDS kung nakikinig sa akin. You are angry at me. I understand. You hate me. I understand. But please, look at the bigger picture of this. Hindi ko kayo bibigyan ng clue. Kasi pag binigyan ko kayo ng clue sa mga sinasabi ko, baka ma-insulto naman yung intellect nyo. So you have to think, ano yung ginagawa niya? He found a bigger villain. And who is the bigger villain here in FLM eyes? Sino ba yung kupel? 'Di ba? Okay, so let's end this shenanigans dahil kailangan ko na magpahinga mga lads. Pasensya na. Suspendido agad ng 90 days. Katulad ng mga nakaw na sasakyan. Kasi personal kong experience. May kompleto ko ebidensya. With radio nationwide radio alarm. Ay bakit ho naililipat sa ibang pangalan nang walang proper documentation?
Aba, nung kinall out ko siya, aba, nag-playing God sila kanila. Diyan nag-transform. Nag-transform sa ano, Super Saiyan 100. Puta, si Goku pala yung nakakalaban ko. See? Kita nyo? Naging DDS hero siya. Bigla, sila Kanilaw. It's an easy target. Ngayon, sila Kanilaw ngayon. Kasi, hindi naman siya kilala. He's very unpopular pa nga kung ako yung tatanungin mo. Since alam ko yung history niya. So, ang pinupunto ko rito, mga lods, ingat kayo. Ingat kayo dito sa naratibo na to. Kasi babakbakan niya araw-araw yan eh. And papanoorin siya ng mga DDS. Kayo mga DDS, open your eyes. Pero, I'm not gonna give you clues. Because you don't like me, I don't like you back. Pero, I wanna give you information. Why am I giving you information? For you to critically think. That's the point of these videos, to make you think. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga lods.